Hi, hello, morning good. Si Kuya John po ito. Ngayong umaga is December 7, 2024. Back to review po tayo sa ating civil service examination ngayong darating na March 2, 2025 at saka even sa National Police Commission and sa PNP next year. Itong topic natin, itong umaga na ito, pwede rin ninyo magamit. Ang tatalakayin po natin ngayon is about ang pagkakaiba ng instigation versus entrapment. Okay? Instigation versus entrapment. Anong pagkakaiba? Sa ilalim po ng jurisprudensya, sa jurisprudence, Philippine jurisprudence. Ngayon, tinignan po natin sa dictionary, ang instigation is panulsolsol. Solsol. Solsol dito, solsol doon. Ang entrapment naman, ang Tagalog po niyan is pagkakakulong. Okay? Ito po yung ang distinction or pagkakaiba na ibinigay ng Korte Suprema na kataas-taasang hukom ng Pilipinas or the Philippine Supreme Court. Itong July 24 lang, 2017. Okay. Babasahin po natin ito at magbibigay tayo ng kaunting komento or insight. Instigation means luring the accused into a crime that he, the accused, otherwise had no intention to commit in order to prosecute him. Ulitin po natin. Instigation means luring the accused into the crime that he otherwise had no intention to commit in order to prosecute him. So malinaw po dito, pag sinabi po natin instigation, ito ay sinulsulan ng isang tao. Itong tao na ito na para makagawa ng krimen na labag sa batas para maakusahan siya o malitis siya. Yun ang instigation. Okay? Nanulsul, sinulsulan. On the other hand, entrapment is the employment of ways and means in order to trap or capture a lawbreaker. So, ang entrapment naman po, ito ginagawa po ito ng law enforcement officers para mahuli yung or matrap, para mahuli yung alleged lawbreaker, yung gumawa ng krimen labag sa batas natin. Yun po yun. Instigation presupposes that the criminal intent to commit an offense originated from the inducer and not the accused who had no intention to commit the crime and would not have committed it were it not for the initiatives by the inducer. So, dito po, maliwanag po dito na ang instigation, ang criminal intent ay wala doon sa gagawa ng paglabag sa batas, pero doon sa nagsusulsol. Hindi naman niya gagawin ito kung hindi siya sinulsulan. Ulitin natin po instigation presupposes that the criminal intent to commit an offense originated from the inducer. So yung criminal intent nanggagaling originally doon sa nag-i-induce or yung nanunulsol. While entrapment, the criminal intent or design to commit the offense charge originates in the mind of the accused. So yung entrapment, yung criminal intent, nanggagaling originally yan doon sa tao na gagawa ng gumawa talaga ng labag sa batas, yung entrapment. Okay? So in the instigation, the law enforcers act as an active co-principals. Yung instigation, yung instigator, yung inducer, they are active, co-principals. Yung gumawa ng paglabag sa batas at saka yung inducer, yung nanunulsol, co-principal sila sa mata ng batas. In instigation leads to the acquittal of the accused. So, halimbawa, kung
ihimplo kung mayroon na gawang paglabag sa batas at naakusahan sila, yung na sulsulan, posible po siya ma-acquit o mabaliwala yung pagkakalitis sa kanya o pagkakaakusa sa kanya. While entrapment does not bar prosecution and conviction. So dito sa entrapment, yung hinuhuli or yung ini-entrap, hindi siya makakawala para litisin siya and maybe conviction, prosecution and conviction. So maliwanag po ang pagkakaiba po ng instigation versus entrapment. Lagi po natin tandaan po sa exam natin, baka ibigay po ito sa word analogy, okay? Or even sa vocabulary, pag sinabi natin instigation, ano yan? Inducement yun. Inducement sa Tagalog, solsol, panunulsol. While entrapment, ito yung mga paraan na ginagawa po ito ng law enforcement agency or officers para mahuli yung alleged criminal na gumawa ng krimen labag sa batas natin. So yun po yun. Ito po yung kinuha po natin yan dito sa kaso ng People versus Mendoza, GR number 220759, dated 24 July 2017. Sige po, inaasahan po natin na napulutan po ninyo ng kaalaman po ito, aral itong i-share natin ngayong umaga. So, saan man kayo naroon, ingat po kayo lahat. Naway pagpalain tayo ng Panginoong Diyos. And may God bless us all. Kuya John po ito nagsasabi. Maraming salamat po.